Buksan po natin sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 16, talata 21 hanggang 27. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew chapter 16, verse 21 up to 27. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay na matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag daw ang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para may balik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid ko ay Kristo ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Palastong turuan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanya pong sariling ginawa upang tayo din naman, mga kapatid, ay maging katulad niya. Sabi niyo, maging katulad niya. Maging katulad niya sa pagsunod sa kanyang ama, maging katulad niya sa kabanalan, maging katulad niya sa pagpapahayag ng kanyang misyon. By the virtue of our baptism, we share our life with Jesus and His suffering and His holiness. Ang ating pong pag-uusapan, pinamagatan ko pong embracing the call. Sabi niyo nga, embracing the call. Yakapin mo yung panawagan mo. Hello? Pagyakap sa panawagan ni Kristo. Ano yung panawagan? Tayo po ay maging banal, tayo po ay pagharian niya ng lubos, at yung kaharian ng Diyos ay maibahagi mo sa iba. Embracing the call. Paano natin mayayakap yung panawagan ng Diyos sa atin? Yakapin natin ito katulad ng pagyakap ni Kristo sa kanyang panawagan. Ano yung panawagan ni Kristo? Ang maging alay para sa ikatutubos ng kasalanan nating lahat. Bagamat hindi siya ang nagkasala. Sino nagkasala? Tayo. Wala siyang kasalanan, pero siya ang nagbayad. Ito yung mga values na kanya pong pinairal upang na sa ganon ay mayakap niya ng lubusan ang kanyang panawagan. Maraming pagkakataon na siya po ay pwedeng umatras. Katulad dun sa Garden of Gethsemane. Bago yun, nanalangin siya ng ilang ulit, Ama, kung mararapatin mo, pwede mong ilayo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Pero ang sabi niya, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ano yung umiiral kay Jesus na ugali? Bakit niya nagagawang magpatuloy? Kahit na tila baga nakikita niya na yung sarili, naku, sakit niyong ipako sa krus. Naku, ang sakit pahirapan kaya. Paano natin mayayakap ang panawagan sa atin ng Panginoon? Ay una sa lahat, sacrificial commitment. Sabi niyo nga, sacrificial commitment. Sacrifice na mayroong commitment, mga kapatid. Kasi mayroong sakripisyo na pang isang araw lang. Ibig sabihin, nakakommit ka lang sa specific task, hindi ka nakakommit sa misyon. Ang commitment, laging may kakambal na sacrifice yan. Sabi ng Panginoong Hesus yung kanya pong kamatayan, His own suffering, death, and resurrection. This passage underscores the value of sacrificial commitment. This value encourages us believers to prioritize our relationship with Christ. Yun yung bagay na hindi naintindihan ni Pedro. Kaya nga, dinala ni Pedro yung kanyang Panginoon nung marinig ay mamamatay si Lord. Dapat hindi mangyari to. Kasi iba yung nasa isip ni Pedro, tagapagligtas. Ang tagapagligtas, yung political warrior. Yun yung iniisip nila, yung magtatanggol sa kanila. Laban sa mga nang-aapi. Pero yung tagapagligtas pala, hindi pala tagapagligtas ng sambahayan ng Israel na in a political way.
Yun pala ay tagapagligtas mula sa pagkaalipin natin mula sa kasalanan. Yun yung calling talaga. Para mangyari yon, kailangan may alay. Kaninong alay? Buhay ni Kristo. Kaya dito mga kapatid, sa paglilingkod natin, meron talagang sakripisyo. Pakisabi sa katabi mo, may sakripisyo talaga. Minsan mapapagod. Sabihin mo, minsan mapapagod. Minsan iiyak. Minsan uhugot. Minsan gagastos. Sacrificial commitment. Sacrifice, hindi lang pang isang pagkakataon, kundi sacrifice na committed sa lahat ng panahon. Pangalawa, how do you embrace the calling? Katulad ng pag-embrace ni Lord sa calling niya to be a sacrificial lamb for the sins of the world, prioritizing spiritual over worldly things o worldly gain. Sa Tagalog, yung pag-una natin sa mga bagay na pang-spiritual. Pag sinabing pang-spiritual, ukol sa Diyos, kalusugan ng inyong relasyon sa Diyos o ng iyong pananampalataya. Humahadlang lang para magampanan natin yung ating pong panawagan ay yung mga worldly pleasures. Hindi lang naman material na bagay yan. Pangatlo, huwag mong aalisin ang cross. May pagpasan talaga ng cross. May cross talaga. Hindi pwedeng wala. Meron talagang pagpasan ng cross kapag gusto mong tugunin yung panawagan sa iyo ng Diyos. Hindi man ito physical na cross, minsan yung circumstansya ng inyong pamilya. Minsan, circumstansyang dumapo sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong pinansyal. Kung kailan ka naglilingkod ng tuloy-tuloy, doon pa dumadapo yung mga ganyang klaseng pagkakataon. Life of a Christian, oo, na pwede tayong pagyamanin ng Diyos. Pero hindi nangangako ang Diyos na wala ng problema. Anong pinangako niya? Dumaan ka man sa apoy. Bakit? Ano ba yung title ng kanta? Kasama natin ang Diyos. Dumaan ka man sa ilog. Ano? Bakit? Yun yung punto. Hindi inaalis yung apoy, hindi inaalis yung ilog. Anong gagawin? Sasamahan ka ng Diyos saan ka man magpunta. Mabigat man ang sitwasyon, mahirap man ang suliranin, kasama natin. Yun yung nakakalimutan natin. Alam nyo, kapag nakapokus tayo sa ating pong Panginoon, kahit mabigat ang suliranin sa buhay, maiindur mo, malalagpasan mo. Kasi alam mo, may pangako ang Diyos na hindi kanya iiwan, ni pababayaan. Sa salvation plan ng Diyos, dapat mamatay si Kristo. Kung tutusin, pwedeng ayawan ng Panginoong Hesus yun. Pero dahil nakatutok ang kanyang kalooban, natuparin ang kalooban ng kanyang Ama, hindi siya natinag sa kanya pong gampanin. Tayo din ay may panawagan. Hindi lang ito panawagan para tayo pagpalain, ito po'y panawagan upang maging bahagi tayo sa plano ng Diyos, upang ang salvation, ang kaligtasan ay maibahagi natin sa iba pang mga tao. Agent ka ni Lord sa kanyang kaharian. Mahaba-habang sakripisyo pa to. Ihanda ang sarili na merong kagalakan at nagtitiwala na sa kabila ng sakripisyo, commitment, pagbuhat ng cross, pag-priority kay Lord, sa kabila ng lahat ng ginagawa nyo para sa Diyos, lahat yan ay may sukli. Hindi man mabayaran ng material, hayaan nyo ang Diyos ang magpala sa inyong lahat.